buntag natong tanan. Kaning panahon ni Ezra, mga kaigsunan, the whole book of Ezra and Ezra himself, dako kayong blessing kay after yun ni siya sa Babylonian captivity, after ni si Ezra na ang nagpabalik sa mga tao ngadto sa Ginoo. Nga kung naminaw pa lang mo sa sinugdanan, wala untay captivity nga nahitabo. Wala untay Babylonian captivity. Wala unta na. Wala unta na ang mga hari nga ni hari sa kinabuhi sa mga tao in a wicked way. Kung ang obedience mao palay nagpatigbabaw. No, karon ato naman ning panahon naa na may gipakita ang Ginoo mga igsoon nga example. Unya kani karon panahon ni Ezra ato ning paminawon gyud mga kaigsuonan kay kuan ni siya kanang pagpahigmatan ni nato nga kung ni disobey ta mao ni mahitabo, mao nang nahitabo karon sa Israel nga atong giistudyuhan nga na-under sila sa captivity, na-under sila sa mga wicked king. Ang ilang kinabuhi, mura na pirting gubuta mga kaigsuonan. Wala na sila'y panahon sa pag-worship, pagpangalagan sa Ginoo. O ginaot pa mabantayan nato that when there is disobedience, we are following the wrong leader. We are following the wrong people. We are following the wrong path. Mao na nahitabo. So, kay wrong man na siya, wala gay worship. Walay service para sa Ginoo. Wala kay love para sa buluhaton sa Ginoo. So, dapat makabantay ta. Kita mismo makabantay ta. Laay man pag naasimban, oy. Laay man pag Bible na isgutan, oy. Wa man ko'y gugma anang kalag, oy. Unsa man na? Kalakakapoy ba anak kanang mangalag ta, oy? Di ba? Pasabot anak mga kaigsunan, sayop imong gisubay. There is disobedience. Because when there is obedience, joy ang imong matagamtaman sa dihang naa ka sa tigumanan sa Ginoo. Joy ang imong matagamtaman sa dihang naa ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Joy ang imong matagamtaman sa dihang gikapoy ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kapoy ang lawas, malipayon ang kasing-kasing. Mao nang dunay pagpadayon. Pero katong mga tao nga nagdisobey, walay kalipay sa bulaton sa Ginoo, kapuyon gani, labaw na. Mawagtang gyud mga igsoon, mao na dunay backsliding. Unya kung ang Ginoo pud ang imong gialaganan, ang Ginoo imong giobey, dili ka moabot sa point mga igsoon nga mo-surrender ka sa kinabuhi kay gisapot ka, nasuko ka, na discontent ka. Unya ang imo diay yung pahimungtan ang imong pagpangalagad. Di gyud na nimo i-touch nga portion. Nakasabot na mga igsoon. So kaning panahon ni Ezra mga kaigsoon ato gining i-learn this morning. Nagpadayon ang atong pagtuon mga igsoon sa disobedience, ika-30 na ni nato nga series sa disobedience. And we are now in Ezra, nata sa chapter 7. Let's all stand please, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. I pray that you will bless us, dear Father, with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message. And please prepare each and everyone's heart this morning. I pray, dear God, that you will use me also, empower me today sa pagwali sa imong pulong, Lord, nga ang imong kabubuton maugyoy mawali, ang imong kabubuton maugyoy ma-establish sa among kinabuhi. And tuguti, Lord, nga ikaw gyud ang maoy dumala sa kinabuhi sa matag usa. Nga ang yawa dili makapanghilabot, dili siya makahatag og kagubot og makaguba sa kinabuhi sa imong mga linuwas. Salamat kay Lord, niini nga panagpundo kanon, and we recognize your presence even in our heart, O God, and in our midst this morning. Thank you, Lord, for being with us, and for your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Ezra's Example versus Israel's Disobedience. So sa panahon mga kaigsunan, sa mga Israelites, sa panahon ni Ezra, nindot kayo kay turning point yun ni siya. Kung imo sabton mga kaigsunan, kani si Ezra, gigamit yun ni siya si Ginoo para ang mga tao mahibalik o mahigmata sa ilang pagka-masinaypanon, sa ilang pagka-disobedient. So iyang gi-contrast mga kaigsunan, ang disobedience pinaagi by showing what it means
nga andam ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. He demonstrates that true leadership is rooted in Scripture. Walay leadership outside of the Word of God nga matawag nimo nga good leadership. Not personal ambition, dapat Scripture yun. His reforms remind us that disobedience leads to decline, but obedience brings renewal. Papilion ka nako. Asa imong gusto, mo decline ang imong kinabuhi o ma-renew ang imong kinabuhi. Well, kung papilion ka, disobedience, obedience. O siyempre, obedience gid ato pilion, no? Pero mangutana ta, what did you do? Did you obey or did you disobey? Wa na nagkatimao. Wala na nagkatunong. Ganahan ta sa benefit sa obedience, pero nipili pagyud ta sa obedience, pero sa dihang ni perform na ta, disobedience lagi ang nakitaan. So mo nandunay captivity sa kinabuhi sa mga Kristohanon, bisag unsaon imong lead ang mga Kristohanon nowadays nga kinahanglan i-free ninyo ang inyong panahon para sa Ginoo, mao hinoy himong rason, pastor dili ko kaapil kay busy kayo ko karon. Pastor, wala jud ko'y panahon, anak, pastor. Pasensya kayo, pastor, kay tanawa akong kinabuhi. Kung nagsubay pa lang ka, pastor, maluoy jud ka nako. O nganong naamang kadiha? Nganong na-captive man ka sa business? Nga dapat free man ta para sa Ginoo. Sa diyang giluwas ta sa Ginoo, sabto na to, mga kaigsunan, dunay katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi. That if you're going to allow God to move in your life, makita nimo ang dalan padung sa freedom. Makita nimo ang kagawasan. Pero sa dihang ang Ginoo wa kay pakialam sa iyang plano sa tinguha niya sa imong kinabuhi, aw adto jud kasud mga igsuon anang mga lugar nga wa jud kay panahon para sa Ginoo. Mo na nitabo sa Israelites. And it is keep on happening. It is still happening. Every day. Sa kinabuhi sa mga Kristohanon, karong panahon na. Unya, wala lang ta nakabantay, kay lagi. Ato magitabunan anang pulo nga panginabuhi. Nanginabuhi, mi pastor, mayog muhatag ka namo. O tanawa, wadyo ka nagbasa sa Bible, ang pastor ba di ay muhatag nimo? Ang pastor may mutudlo nimo para makamao ka nga mo rely sa Ginoo kay siya'y tighatag sa imo. Pero ang mga Kristohanon, ang pagsimba, mura naman gihapon kinatoliko style. Musud, mulingkod, upauli, way nadaa nga lesson. O kaysa sa inyo ha, sa diha katoliko pa mo, lipay kay mo sa mensahe. Kay naa kay ma-apply sa imong kinabuhi. O part lang gid siya sa imong kinabuhi kay Domingo nga tutag simbahan manguros tay man human na di magulingon na ang pagsimba worship magud, ang pagsimba ang pag-inquire magud, ang pagsimba ang pagkuha magud og instruction gikan sa Ginoo para makamao ka mo gamit sa imong kinabuhi. Na kung wala na siyang mga butanga, mga igsoon, magpaturagis rata o gamit ani atong kinabuhi. And that is why pareha sa mga Israelites, tuwa sila na sumok dito sa mga captivity. Unya, ginalisod-lisod sila sa ilang kinabuhi. Nalimad ka ng chosen generation. Kadako na ng blessing. Pero nagsugod ang ilahang kanang kalisod sa kinabuhi when they choose to disobey. Wala pa salamat ta mga igsoon nga nay Isra nga gigamit sa Ginoo. Pero ato ning i-contrast mga igsoon, ato ning isangka ang example ni Ezra ug ang disobedience sa Israel. Ready na ba mo? Ang atong gibutang sa mga points ani ang disobedience sa Israel. Pero atong ihatag nga lesson ang obedience mga igsoon, ang mga verses nga atong basahon, ang obedience nga unta kung wala pa lang ni disobey. Kung wala palang gibuhat sa mga Israelites, sa panahon nga sila, wala pa unta makaptive, ang kaning mga verses nga atong mabasa. Ready na ta? Alright. Kaya wala kita mga igsoon, kanin, ang nasa Israel tanan, puros man mga nindot, mga kuan.
Pero naay mga gisulti sa Ginoo diri nga kung disobey ka, mao gyud may tabo nimo. Alright? Number 1, failure to prepare the heart. Mauni diri nag-disobey ang mga Israelites. They failed to prepare their heart para sa pagtuman. Sultian ta ka, when you listen to the instruction, kung ang imo kasing-kasing dili prepare daan kay na kay kalain sa nagsulti, na kay previous nga mga pangitabo nga kanang di kaganahan, anang iyang gilid nimo, ana daghan kay kag mga reserve nga mga kasakit sa kinabuhi. Now, when you face your today, mauna siya makaapekto sa imuhang desisyon not to obey. When it comes to the Word of God, mga igsoon, don't doubt it. Ayaw dudahi, ayaw siya papaabuta kung kanus-an nimo ganahan tumanon ang Ginoo. Dapat preparado ka. When you come to church, prepare yourself, mga igsoon mo na, mag-ampo jud ka dito sa inyong balay, maghapin ka sa pulong sa Ginoo. Lord, proteksyonin ko karon padung mi sa simbahan, na ang yawa, iyag yun ning kabiran ang among kasing-kasing aning kasuko, kaning kalain, kaning mga discontentment sa kinabuhi, nga mao'y mo babag nga instead maminaw ka sa pulong sa Ginoo, babag-babaga na ka sa yawa, nga di na kaganahan maminaw sa mensahe. Unya, bisag way lambot ng tao nga gawali sa imuhang mga kabilinggan sa kinabuhi o mga kakulian sa kinabuhi, damay mga igsoon. Mukalit na kag di kaganahan sa mga tao mutudlo nimo. Kalihukan sa yawa na. Mo nagibuhat sa yawa sa mga Israelites before. Na-fail sila sa pag-prepare sa ilang kasing-kasing. Disobedience begins when the heart is unprepared to seek God's word. A careless heart leads to neglect of truth and eventual rebellion. Mao ginay padulngan nimo. Ni-fail ka lang sa pag-prepare sa imong kasing-kasing. Ngay naot pa, unta to, ang imo kasing-kasing andam sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay mao ginay atong obligasyon. Puna ang imo kasing-kasing sa pulong sa Dios. Kay diha magbasi ang balang espiritu sa paggiya sa matag tawo, mga igsoon, nga mosunod sa Ginoo gikan sa mga pulong nga imong gistor. Mura tag computer, mga igsoon, ang Holy Spirit maoy mo operate, pero sa dihang kay kayo na ang imong storage, lain may sud. Naminaw ta? Sa dihang i-research na ang imong mga memories, lain may unod. Wala man siya makuha para i-remind ka. Wala man siya makuha para giyahan ka. Karong panahon na hinumdumi o ayaw kalimti, mga kaisunan, para panahon karon sa written word. Ayaw pag-agad karon og damgo-damgo, mga igsuon, nga padamguha ko Lord sa imong gusto. Dili ron panahon, mga igsoon, nga muadto ka og bisag kinsa mga tao unya magpahimalad ka, tudloi kuno ko sa akong padulngan sa kinabuhi. Unsay angay na kong buhaton, mga igsoon, panahon ron sa written word. Ayaw i-neglect ang pulong sa Ginoo kay di adiri ang giya sa atong kinabuhi. Og dapat ang imo ra gyung obligasyon andama imo kasing-kasing. Ang mga Israelites wala sila naandam. Daga mga Kristohanon karon wala naandam, mga kaigsunan. Wala naandam ang ilang kasing-kasing sa pagpangita sa Ginoo, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So ang nahitabo, gitawag sila og careless. Ug daghan kaayo ang mga careless nga mga believers karon. Ilang gineglect ang kamatuoran, padulong sila sa pagka-rebelde. Ezra chapter 7, 10 to 19. Ezra chapter 7, 10 to 19. Tanawag unsa diri kanindot, mga kaigsunan. Na sa panahon ni Ezra, tanawa i-compare ha, i-compare. Kay bawo naman tag unsay disobedience gibuhat sa Israelites. Pero tanawa ni mga igsoon. The Bible says verse 10, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statutes and judgments. Di ba gitudloan ta karon, mga kaigsunan? Nga dapat ready ka, dapat nagtuon ka, dapat able ka mo teach.
Di ba mo na gitudlo si Ginoo karon panahon sa discipleship? Dili ka pwede makatudlo kung ikaw mismo wala ka nagkat-on. Ayaw itudlo ang kanang wa nimo na sabtan og na experience. Mo na gitudlo si Ginoo, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. So that is why mga kaigsunan, wala na andam ang mga Kristohanon today, mao na nga bisag unsa na lay buhaton sa simbahan. Basta lang na mabuhat. Dili nga takdo sa calling sa man of God. Nga dapat ang mga membro, mga igsoon, mag-agad kung unsay dagan sa asa tapadong paston, unsay buhaton nato because the call falls to the man of God. Mabitaw na ay moadto ko dito kay gitawag ko sa Ginoo. Unya sa dihang ni adto na nituma na ang gitawag sa Ginoo ni adto sa usa ka lugar, ang Ginoo mamili dayog tao to support him para ana nga call. Pero ang nahitabo karon, ang mga membro sa simbahan mao na may gusto magbuot. Ang mga membro sa simbahan mao na may gusto sundon. Mao nang nikunol ang mga churches today. Lahi na ang dagan, lahi na mga kaigsunan ang espiritu sa sud sa simbahan, lahi na. Unya daghan naman ta nakita ana, mao ba nay sundon nato? O musunod ta sa gisulti sa Ginoo mga igsoon, andama inyong kasing-kasing kanunay sa pulong sa Ginoo. Kay ang yawa hagbay lang andam para gub-on ka. Ug mahitabo nga makaguba siya nimo kung di ka andam para sa Ginoo. Si Ezra andam iya kasing-kasing sa pagpangita sa balaod sa Dios. Dili lang kay para paminaon, kundi para buhaton. Ang pagpangandam, dili lang kay sa pagpaminaw, kundi sa pagbuhat, mga igsoon. Ug sa pagtudlo, ngadto sa uban nga nanginanglan. Verse 11, now this is the copy of the letter that King Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the Lord and of his statutes of Israel. Tanawa, ang hari na mismo mo gigamit sa Ginoo para ipadala si Ezra. Ug siya mo'y nidupa sa tanang galastuhon. Kung nganong tuwa man sila napunta ang mga Israelites sa hari nga mga wicked. Because their heart is not ready. Nganong si Ezra na under man ni mga igsoon, nakauban man ni Artaxerxes nga ang iyang kasing-kasing is for God. Na? Because Ezra prepared his heart for God. Verse number 12, Artaxerxes, king of kings, unto Ezra the priest, a scribe of the law of the God of heaven, perfect peace, and at such a time, I make a decree, paminawa ko sa gingon sa hari, that all day of the people of Israel and of his priests and Levites in my realm, which are minded of their own free will to go up to Jerusalem, go with thee. 14, for as much as thou art sent of the king and of the 7 counselors to inquire concerning Judah and Jerusalem, according to the law of thy God, which is in thine hand, and to carry the silver and gold which the king and his counselors have freely offered unto the God of Israel, whose habitation is in Jerusalem. Balik yun sa Jerusalem, mga kaigsunan. Kay dito yun, number 1, gidestroy sa yawa. Unsay sunod nga book sa Ezra? Nehemiah. Tanawag unsay istorya diha sa Nehemiah, the broken wall of Jerusalem. Grabe ang pagdestroy sa yawa sa Jerusalem, mga kaigsuonan. Ug karon sa atong panahon, diri ta gibutang sa Ginoo, this becomes our Jerusalem. Sa atong espirituhanon nga pagpangalagad, mauni ang atong Jerusalem. Tanawag unsay nahitabo, mga igsoon. Kinsa ang gipangbutang sa Ginoo diri, ang ilang gipangbuhat nangagiw. Nagpalayo, ug ang tanan nagpalayo, subaya ang kinabuhi. Kung nahimo ba silang panalangin, o gipanalanginan ba sila? Subaya.
dili gyud pwede mamakak ang Biblia. Dili gyud pwede masayop ang pulong sa Ginoo. So ang gibuhat nila mga kaigsunan, si Ezra naminaw sa Ginoo, ug mao ni ang nadawat niya gikan sa hari mga igsoon, full support. Nalimad ka na, they freely offered mga precious things. Tanawa na God, in verse number 16, and all the silver and gold that thou canst find in all the province of Babylon. Kaya dito mo sila gikan, perting lisura sila kinabuhi. Tanawa ha? Which the free will offering of the people and of the priest offering willingly for the house of their God, which is in Jerusalem. Muna mga Kristohano nangagiw mga igsoon, wa dyan nakitaan nga panalangin na sa Jerusalem. Tuwa dito gipadala sa Ginoo ang panalangin sa iyang mga anak diin sa Jerusalem. Wala sa Babylon. O karong panahon na asa ang kasing-kasing hunahuna sa mga Kristohano ganahan ko moadto sa Amerika kay tuwa dito sa Amerika ang akong kinabuhi. Kinsa ang Amerika karon? Babylon. Tanawa, mao gyapon ang mga Kristohanon asa nanagan, asa gasalig ang mga baluhaton sa Ginoo karon asa nagsalig. Babylon. Ingon ang Ginoo, ipadala nako sa Jerusalem. Asa man imong Jerusalem karon paabota pangalagad sa Ginoo diha. Ayaw sige lakaw-lakaw, ayaw sige og lingaw-lingaw, ayaw sige pangitag asa ka makakuha og para igamit nimo diha sa imong Jerusalem. Tutuki ang imong Jerusalem, palig-una, paninduta, cultivate it, teach the people how to serve the Lord. Manig buhato na to, mga kaigsunan. Dili na to ilingiw atong kaugalingon, kaya naay giya ang Ginoo. Nindot kayo ang gi-promise mga igsoon, na tanan gikinanglan nila. Everybody want gold? Sa Babylon, wala nila nakita. Pero ningon ang Bible, mga igsoon, ang offering willingly for the house of their God, which is in Jerusalem. 17, that thou mayest buy speedily with the money bullocks, rams, lambs, with their meat offering and their drink offering, and offer them upon the altar of the house of your God, which is in Jerusalem. So, dili naman ni atong gipangkinahanglan karon. Wa naman ta nanginahanglan aning bullocks, rams, mga igsoon. Kung nanginahanglan maganita gram kanang masakyan atog tubilan. Nakasabot na. Lahi man ang panahon karon. Dili man nato pwede kopyahon ni mga igsoon kay wala man ato ni gikinahanglan, wa man ta nag-sin offering. Nakuha nato. So lahi ang atong panginahanglan karon, pero the same ang method. Nga kung mosalig lang yun ta sa Ginoo mga kaigsunan, dili na to tugutan nga ang yawa mo gamit sa itong kinabuhi. So imong gi-ready ang imong kasing-kasing sa pagpaminaw sa instruction o imong gibuhat, mo ni mahitabo. Tanawa, usay gisulti sa 17 again, that thou mayest buy speedily. O tanawag, na panginanglan sa church, kano sa man ma-purchase? Oy, paminaw. Kung naay panginahanglan sa simbahan, kung naay panginahanglan sa espirituhanong kinabuhi, kanus amana ma-purchase. Speedily. Na-speed pero dili. Or speed delay. Dili yun. Sakto, dili takdo sa timetable sa Ginoo. Kay ang timetable sa Ginoo naa dayon. No? Buy speedily with this money. Unsa man ang panginahanglan? Lot, building, vehicle. Ano gipanginahanglan nato karon? No? Food for the hungry. Water for the thirsty. Mao na atong gipanginahanglan para maka buhat sa buluhaton sa Ginoo.
Pero tanawa, basta buluhaton lang sa Ginoo istoryahan, kano sa man na ma-realize, ambot na lang. Misgutan og lat, dapat speedily. Lat kinanglan, sige. Sunod, nana. Tukod dayon. Pero wa man, di man na mo'y nahitabo karon. Verse 18. And whatsoever shall seem good to thee. Ano ba? Desire na ni mga igsoon, desire. And to thy brethren, to do with the rest of the silver and the gold that do after the will of your God. Walay makapugong, walay nagpugong ba? Kung unsay maayo, hala, buhata. Para sa kaigsuunan, maayo na, buhata. Pero tanawa basta para sa kaayuhan, angay pamanghangyoon ang mga Kristohanon. Pero para sa kalibutan, mo pa'y mag-una-una. Verse 19, the vessels also that are given thee for the service of the house of thy God, those delivered thou before the God of Jerusalem. Everything goes to the usage of the will of God. So kung kasabot lang yun ta, andam atong kasing-kasing, andam sad ang Ginoo mo provide. But always remember, everything pointing to Jerusalem. It is pointing to the work of God. Yamin nita grabe, way ato ani. So way ato, kakinsa di ay ka. Kakinsa di ay ka. What is the Lord's is yours. But you need to accept also what is yours is the Lord's. Maayon lang ta mangangkon. Mo na ang atong batasan mga igsoon, kung unsay imo ako, kung unsay ako ra. Mao na sa diyang nag-outing na, sige, kwanta, mag-iya-iya ta, para tinabangay ta ba? Imong sudan, akong kanon. Amay kayong sabot. Dagyod tawag sudan ang usa. Pag-abot dito, may gibit-bit ang akong kasabot. Unya, mga una. Ipagawas na to imong sudan, be. Asa man imong kanon? Di, kana akong kanon. Mo may atong sabot. Ang awa na yun, magpailad mo sa kalibutan, maginay may tabo ninyo. Kintahay, tabangan ka para makapangalagad ka. Pero mabot ang panahon, gilamoy ka na di ay. Wa na di ay kay panahon para sa Ginoo. Mo na idyog pailad sa kalibutan, kay wadyo ka matuuran diya. Puro sa na saad mga igsoon, adto padung sa sad, nawa na ang Kaya tubag sa imong amo nga nagsaad nimo, sir, asa naman to imong saad? Ikuha na niya. So ang nabili na lang, sad. Ikuha na niya iyang saad. Iya nang gichap-chap, gikuhaan niya kay mora iya ikatubag nimo, busy ko. Wa na. Aritas Ginoo. Number 2, tanaw sa gibuhat sa Israelite, ignoring divine authority. Ignoring divine authority. Disobedience disregards God's authority and provision. Naaman ang Ginoo nag-promise, I will provide all your needs. Pero atong gidisregard na. When people ignore divine commands, they substitute human will for God's order, leading to corruption. Tanaw ko sa gikorrupt sa mga believers. Gikorrupt na to ang Malakay 3:10. Tanawa, imbis malipay ta, maglagot ta, Malakay 3:10. Sige lang Malakay 3:10. Unya, ang tanaw nila sa Malakay 3:10, pangwarta sa mga pastor. Ang tanaw nila sa mga bersikulo, nga mga giving, nga ipamemorya pa yun, pangwarta sa mga pastor. Tanawa, unsay kasing-kasing sa mga Kristohanon ganon. Wa ni mo gisabot ang pulong sa Ginoo. Tanawa, kinsay makakwarta kung mutuman ka. Ang pastor ba o ikaw? Paminaw, ang pastor o ikaw? Naliman ka na, ikaw mo gigamit sa Ginoo in your own capacity, gigamit ka sa Ginoo to provide the needs of the man of God, pero ang imong need, it is God that will provide. Imagine na,
Muna ninyo ng Ginoo, bubuan ti ka sa panalangin nga wa na kay kabutangan. Pero unsay gibuhat sa mga Kristiyanon, wala gi-ignore na to na. It is the divine authority that speaks. Pero sa man ato nang gituan, wala. So atong gi-substitute sa human will. So asa man ipadung? Corruption. Una gipang-corrupt na to ang mga pulong, atong gipang-kontra, atong gipang-erase sa atong kasing-kasing, di ko ana, di ko to ana. Oh, pangabig kog kalag, pamunga, unsa may bugti? According to the promise of God. Unsay bugti? Pangayo bisag unsa. Oh, makadaot ba na sa imong kinabuhi kung ino ka pangayo bisag unsa? Kapoy kay ikuyog na unsa imong kanon bisag unsa? Kapoy kay ikuyog na. Kay ikaw pa'y mamangka, ikaw pa'y paunahunaon, liman ka na. Tagaan pa kag problema unsa imong pilion. Mas dali naman lang itong pagpili. Nya ako may bayad, ikay pili. Lisura po na nga ang mubayad, mo pa'y papilion. Di ba? Unya, maghuna-huna pa ang gapili nga, nakauyon ba kanisa sa akong gipili? Di makakaon ang taong malipayon. Unya ikaw, nakintahay, imong gitugyan ang pagpili, wapog ka nakauyon. Ina po na niyo. Mas mayon lang, kuhan mo na ang Ginoo ningon pangayo bisan unsa, kitay gipabuot mga igsoon. But only those, ang i-approve sa Ginoo, those that are good. Kay pinangga mata niya. Pero ang problema na may ignoring of the divine authority. Tanawa sa verse 20 to 25. 20 to 25. And whatsoever more shall be needful for the house of thy God, which thou shalt have occasion to bestow it out of the king's treasure's house. Tanawa ra gud ang promise sa Ginoo, wala nila ni na-enjoy because they choose to disobey. Gi-ignore nila ang guide sa Ginoo. Kanindot untao, tanawa kung sa giingon sa hari kang Isra. Ug unsa pay mga panginahanglan ninyo, ako'y bahala. O kinsa may diganahan ani? Para sa Ginoo ha, para sa buluhaton sa Ginoo. Bestow it out of the king's treasure house. 21. And I, even I, Artaxerxes, the king, do make a decree to all the treasurers which are beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily. Naghimo nag-decree. O nindot ni, kung mao ni may tabo, o dira mga kaigsunan ay, mo man ay nahitabo sa mga kasimbahanan. Ang Ginoo mismo niingon, ako ang Dios nga nagmando ninyo nga kung unsay isulti sa pastor para gamiton sa buluhaton sa Ginoo, you need to release speedily. Hoy, mga treasurer. Asa man na gibutang sa Ginoo ang treasure? Di ba naan ninyo? O kamoy treasurer? Sa dihang gamito na sa Ginoo ang iyang gi-provide sa imo, release speedily. Una-unsa na hastang tithes mga igsoon ato man giungot-ungot man nato. Tepa nagkat-on bata sa pulong sa Ginoo? Mauning nahitabo. People ignoring the divine authority. It is the Lord that says, return your tithes. It is the Lord that says, let God use whatsoever na animo para sa iyahang kanang kabubuton. Wa nato na, gi-ignore nato na mga kaigsunan. Di taganahan na ang mga bersikulo, kaya nga naman para nimo, o para nimo, o para nimo pagyod, ikaw ang naghago, ana. Tempa, nakasabot na? Ang wa nimo na sabti, ikaw gyud mismo iya sa Ginoo. Sa ako lang gikaingon, sama ta sa usa ka yuta mga kaigsunan, nga bisag unsa pay mo turok diha tungod sa imong ka fertile, tungod sa imong kanindot, iya gyapon na sa tag-iyas yuta. Muna di ka pwede mo adto sa korte, ako ning kahoy, kakinsang yuta.
Oh. Ingno day ka sa judge ay. Naibaw ba ka nga kung way yuta di mabuhi ang kahoy, pero ang yuta mabuhi gihapon bisag way kahoy. Ang yuta magpabilin gihapon bisag wa imong kahoy. So unsaon man ni nato paghusay nga tungod sa imong kahoy nga gibutang diha naimo ang yuta? Muna sa balaod mga kaigsunan, ang makadaog jud ang tag-iya sa yuta. Diba? Muna na nakasayupron kay kung dunay mo squat diha ang ilang tanog kahoy nga patay nya butangag atok. Magpabayad man dayon sila sa dihang papawao na sila. Luoy kayong tag-iya sa yuta. Dili naman kahoy nga kanang moturok ba? Di naman na mao ang ilang itanog kana naman kahoy nga patay butangag atok. Butangag bongbong. Unya sa dihang gamito na sa tag-iya ang yuta, miyon din sila, bayre me, i-relocate me. Oh, labdon din utok sa gobyerno. Nawara good. Kani mga disobedient people, naghimo ra gyud ni kadaot, kinsa may nagtugot nimo nga magtukod ka diha nga di man na imong yuta. Uy, sultian ta mo. Makita ka mong yuta nga bakante, dili pasabot libre ang pagtukod diha. Dahil pa nakasabot mo? Kaysa masugot kag sa dili, naagyo record ana kung kinsay tagiya ana, pakig-istorya sa kung adto ka sa assessor's office, di gyud pwede nga kanang yutaab sa kinsay ko alala. Why? Di oy naagi na tagiya oy. It's either sa gobyerno na, o di manangit ka sa gobyerno, o private own na, o di imong pakig-istoryahan ang tagiya. Sa di pa ka, kung di ka tugutan, kaya kung tugutan ka, maghimo dahil mong agreement. O kung gamito na nako, watay daghang istorya ha? O, ayaw ko pabayra ha, kay kwintahan sad ka nako sa imong pagstay diha. Kay ako nang paabangan. O, kay mo puyo magkalibre, naliman ka, nagamit sa yuta nga way bayad-bayad, way abang, sa dihang gamito na sa tag-iya, pabayron na tag-iya. Wag ha? Dili good fair ang tawag yun. Mo na ignoring divine authority. So kita po, naminaw ta sa pulong sa Ginoo, gi-ignore nato, naguba atong kinabuhi. Agoy mo na sita reklamo mga kaigsunan. Kaya ang atong kinabuhi man mismo mo inakurap. Tanawa ra good, corruption na itabo sa simbahan. Asa ba speedily? No? Ingon diri, Ezra, the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, kung sa gingon, it be done speedily. At tanawa, sa diyang mo istorya ang pastor, sa mga membro simbahan karon, maugtas usa ang pastor, mga igsoon, maglain pa inyong buot sa pastor. Para asa na ina? Diba, para rasad sa atong mga anak, sa ato ba? Isip usa ka pamilya para sa kayuhan natong tanan. Pero nganong mura manuog ka ng kontra na hinuon nato ning authority? Oh, kasing-kasing wala na andam. 22. And to 100 talents of silver, and to 100 measure of wheat, and to 100 baths of wine, and to 100 baths of oil, and salt without prescribing how much? So kung maingon si Ezra, nanginanag kog asin, abdi, asin. Walay pugong. O tanaw say may tabo ron. Kung mo require na ang pastor, kinahanglan pastor unhi, pastor. Unya og unsay kuan sa pastor diha, mao din ilahang kuan ya, di nila palabuan kay no unsa mo Tanaw ho, si Ezra ni require. Di ba? Pag ingon nga mao ni atong gikinanglan, magtukod ta mao ni atong gikinanglan. Awa na oy. Sige, way pugong. Oh, unsa gikinanglan? Simento. Kung andam
Pero kay di man andam, ang nahitabo mga igsoon, gi-ignore ang divine authority nga nagbando. O tanawa, asa may tinuod na ni karon, nakita na to sa itsura sa mga kasimbahanan. Ang example ni Ezra o ang disobedience sa Israel mo'y naa. O nakita na nato? O niya magpangita patag panalangin? Asa magpanalangin ibutang? Sa disobedient o sa obedient? O mo na ayos sig paningil kung wala kay kuan kundi ka ngayon maningil. Di ba? Verse 23, whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against the realm of the king and his sons? Nganong tugutan man nato nga ang Ginoo ug ang iyang mga kaanakan maggubat. O tanawa ha, nganong tugutan man nato nga naigubat ang hari ug ang iyang anak. O kinsa may angay mo tuman ang hari o ang anak. Muna gitudlo mga igsoon sa letter mismo sa usa ka hari ngadto kang Ezra mauni ang buhata Ezra. So si Ezra mismo anda mga iya kasing-kasing sa pagbuhat. Mao na nga ningon ang hari, mao ni ang provision nga akong gisaad pagkaninduta ani. Verse number 24. Also, we certify you that, paminawan niya, touching any of the priests and Levites, singers, porters, Nethinims, or ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom upon them. Di pa bayron. Libre. Salamat ta kay church, white tax sa atong nasod. Okay? 25. And thou, Ezra, si Ezra na, iyang giingnan, after the wisdom of thy God, that is in thine hand, set magistrates and judges which may judge all the people that are beyond the river, all such as know the laws of thy God, and teach ye them that know them not. Patudluan ang katungwa pa nakaibaw sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, grabe na sila ka-ignorante ba? Wa na gyud sila kaibaw because they ignore the Word of God. Sumunay na itabo, nga nung usay makabati sa kinabuhi, ignoring the law of God or the Word of God. Unsay makapanindot sa kinabuhi, the Word of God mismo. When you do it, when you listen, when you observe, mao na nga mo ni naitabo sa kang Ezra nga ang hari mismo ga provide mga igsoon kanindot ana unya karon malipay mo nga naay Artaxerxes sa imong kinabuhi nga mao'y musapnay sa tanang galasdohon mo maligi saad sa Ginoo wa mo kakita sa Ginoo nga mao na iyang giingon I will provide all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Di ba mo na gitudlo sa Ginoo? Nganong di man takatuon ni Kristo, apan diri kang Artaxerxes mayunta nga wow. Sana all. Si Artaxerxes diri mga igsoon, mauni siya ang pagpaila o pagpakita how God provide for His people. Siya ang image diri. The King of Kings, the Lord of Lords. Siya ang nag-promise na to, mga igsoon. But if we ignore His divine authority, there is no provision. Number 3 and last, despising God's commandments. Naisugo ang Ginoo. Sa ato, isip simbahan, usara gisugo sa Ginoo. Unsa ganito? Unsa ganito? Pamunga mo. Bring forth fruit. Complete the Great Commission. Ayaw putla. Ayaw buhata ang Great Commission o niya dihara ka kutob tunga. Dapat imog yung humnon. Muna, ang requirement sa Ginoo, bring forth fruit. Kung imong putlon ang Great Commission,
di ka kadag bunga. Kay mahibong ka, asa naman to akong gitudluan? Nawa na. Og pugso na nimo diri mga kaigsunan, nga wa na nimo man na matuto dito sa gawas, wala nimo na disciple, di gyud na nimo mapabilin diri. Kay lisod kaayo nga imong kontrolon ang usa ka tawo, but God can. Now, kung ang Ginoo nay nagkontrol anang tawhana tungod sa imong pagtudlo, na enable nimo siya to believe in God, to rely on God, ang Ginoo nay nagduma sa iyang kinabuhi. Magkinaunsa mga igsoon. Magbaha, mag-uwan, mag-init, bisag unsa pay sitwasyon sa kinabuhi, makita gyud na nimo nga nangalagad. Makita na nimo nga nagsunod sa Ginoo. Disobedience carries consequences. Sige na gyud tag-ingon ani. To despise God's law is to invite judgment, whether spiritual, social, or eternal. Kita na nag-invite when we choose to despise God's word. Nga mayon nita nga kisa may ganahan anang mabunalan tapos doroy. Mo lagi, di man ta ganahan mabunalan pero nga ano man nga ato man gi-invite. Di ta ganag problema, but it is us who inviting problems. Pareha na ba? Di ka ganahan is not son. Pero ikay ka-invite nila, kay imong ipambitan na sa mong liog, tuwa ka dito sa kulon, nagsuroy-suroy. Time pa, naunsa ka. Unyang gianha na ka, kay gi-invite man nimo sila, gianha na ka, masuko na yun ka. Naimando ang Ginoo mga igsoon, focus ta diha. Dili ta mag-focus kung unsay mga tawhanon kayo, physical kaayos tanan nato nga mga buhat kinabuhi. Ayaw diha, arito focus sa mando sa Ginoo. 26 to 27. Unsay gingos Bible 26 to 27. Gingos Bible, and whosoever will not do the law of thy God and the law of the king, let judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment. O tanawa, kung sino itabo, di ba nangaytabo na ni? Because believers nowadays choose to despise God's command. Kung sino itabo, amo ni, speedily. Asa man sila ni padung. Ang uban nangamatay na, ang ilang desire nangamatay na. Ang uban nangamatay na gyud badili. Or nanghawa lag kalit, banishment. Unya di na sila ganahan mamalik. Tanawa, di ba kabantay mo? Bisag kung saan mong invite. Di na ko, brad. Di na ko, mauwaw na ko anha. Banishment kay si Christ mismo, mo'y nagbuhat ana. Or confiscation of goods. Nawala ang mga nindot ng mga blessing, nawala. Di-confiscate. Diya pa'y. Diya, daghan. Imprisonment. Pasabot, you have no time to serve, kay naakas prisuhan. Ug ang prisuhan, mga igsoon, dili lang kay job raman permi na to may isgutan. Ikaw mismo, nagbutang kag prison cell sa imo kasing-kasing. Creating anything. Reasoning. Para dili ka kahimo. Mo man mga batasan sa uban nga dili willing. Bisag galing ko ra busy kay koy. Daghan kay kog buhaton. Wa magsakit imong lubot diha ganina ra magalingkod. Asa may na busy diha? Ang problema dili willing, God despise sa mando. Mo na mga Kristohanon, mga igsoon, na diya napadung. Sila namatay, na-banish, na-kumbiskitan, na-imprison. O pa, verse number 27. Blessed be the Lord God of our fathers, which hath put such a thing as this is the king's heart, to beautify the house of the Lord, which is in Jerusalem. Mao magid-unta na mo'y tumong. Mao magid-unta na mo'y desire. Pero daghan man ang ni-choose sa 27, mo na daghan na silutan. Mo na ningon ang Ginoo, balik mo. Si Israel mo'y gisugo sa Ginoo para mabalik sila diha sa Ginoo, mga kaigsunan.
to beautify once again the house of God. So, kanang mga na-banish, ingon na, wag na sila desire nga ma-beautify ang tigumanan. Ang una ma-beautify gyud ang simbahan man. Which are the people? Ang mao ginay una ma-beautify. Kay diha magikan sa mga treasurer, which is kamo. Sa dihang na-beautify na mo, diha magikan ninyo ang panalangin sa Ginoo. That those who will disobey, those who will despise the divine authority, nga mao'y nagmando, mga igsoon, to beautify the place of God, iyan ang kuhaan. Iyang kuhaan. Or iya ipriso, or iya ibanish, or iya na lang hipuson. Makabantay ta mga igsoon. So sayang kaayo. Sayang kaayo. Naanay nakita na to kaning gibuhat nga disobedience sa Israel, example magyapon na. Pero kaning gipakita diri sa Book of Ezra mga igsoon. Ezra's example. Wa ba mo nakauyon ani? Wa mo nakauyon? Wa mo ganahi ani? Nakita naman nato ang resulta sa Israel. Grabe man ang kuan, mao man ni nahitabo, banishment katong sa verse 26. Mao man toy nahitabo. Pero ang tinguha sa Ginoo kaning 27. Blessed be the Lord God of our fathers, which hath put such a thing. Na ang Ginoo may nagbutang ha. Which hath put such a thing as this in the king's heart. It was not Artaxerxes himself, it is God nga nagbutang kasing-kasing ni Artaxerxes to beautify the house of the Lord which is in Jerusalem. So Artaxerxes is the image of God aning panahon na. Nagpabilin ang desire sa Ginoo, mga kaigsunan, to beautify the church, which is kita. Mao na'y trabaho sa pastor nga makita gini mo, it is God's desire nga ma-beautify mo. Mao na nga ayaw niya gunaw na kanis pastor pangortahan na taani, mao na gusto siya madato ta. Di ba di man na mo isugo sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga ma-beautify ang church. Kisa gani ang church? Kita. So that the people, the world that will watch His people, makaingon, wow, you are blessed. O yung mo ba na makita sa mga tao karon? Nga blessed ka? Mo na pakibugnuan og ayo sa mga pastor nga nakaibaw mga kaigsunan sa desire sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Mao na si Pastor Gonzalo, di gyud mo lawog ninyo ngadto sa kalibutan. Brad, apply dito Brad, kay dunay kita ko na ilang dito trabahante, prisuhan man na, nganong ilawog man ti ka dito. Itud noon ta mo mga igsoon, daghan kay mga tao nga nanas kaluwasan ato ning i-share ang pulong sa Ginoo. You need to be free. Mao ni kung unsay mga kalihukan buhaton nato diri mga igsoon, atong buhaton para ma-free ta. Para makaangkon ta og kanabitong ma-flourish ni atong kinabuhi diri sa simbahan. Kay naagi pag-flourish sa mga katawhan sa Ginoo kung naa sa simbahan ang ilang kasing-kasing. O karon si Ezra is a proof. Kung sa may desire nimo sa imong kinabuhi, paninduton ang imong kinabuhi, unya pasagdan nimo ang buluhaton sa Ginoo, mo na exactly gibuhat sa Israelites. Ignoring God's authority. Pero kung ang imong kasing-kasing mga kaisunan, you are for the Lord. You are for His word. You are for His glory and honor. Amo na Ginoo po'y muhatag sa imuha og panalangin para matuman ang imong desire. So unsa may imong pilion ani? Ezra's example or Israel's disobedience? Ikaw may mo pili ani, di man ako. Nakapili na ba mo? Nakapili na ba mo?
o isubmit na inyong kwan diha, inyong papel diha ngadto sa Ginoo, kanang inyong virtual paper nga inyong gisuwatan sa inyong tubag asa inyo aning duha. Isubmit na ngadto sa Ginoo, Lord, I want Ezra's example. Kung mao na inyong gipili, isubmit na sa Ginoo during the invitation this morning. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you, Lord, for giving us this opportunity na makahatag mi sa among response sa mensahe nga imong gihatag, Lord. Tuguti ang matag-usa nga may mong honest, knowing nga makita gyud nimo ang tanan sa among kasing-kasing, Lord. Wala pa na mo gisulti, nakadungog na ka. So please allow us, O God, to be true. Let your people kneel down before you, O God, with a pure heart this morning, thanking you and submitting their answer to you, O God, this morning. Kung asa man ang ilahag gusto nga may tabo sa kinabuhi nila, whether ang example ni Ezra or ang disobedience sa Israel. Let this invitation, Lord God, give glory and honor to your name. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Karon, ang imong tubag mga